Habang tinitingnan ng mga tao ang Elon Musk, ang may-ari ng isang kumpanya sa China ay gumagawa ng kakaiba. Isang bagay na maaring magbago sa mapa ng buong mundo ng mga dekuryenteng sasakyan. Nang ang mga mata ng lahat ay nasa Tesla, ang CEO ng BYD ay tahimik na nagtayo ng isang makina na ang kwento ay ikinagulat ng lahat. Hindi ito ordinaryong makina. Mayroon itong espesyal na teknolohiya at napakalakas na ito ay hindi bababa sa isang hamon para sa malalaking higante ng industriya ng EV. Ang bagong engine na ito ay hindi lamang magdadala sa pagganap ng mga kotse sa isang bagong antas. Ngunit iiwan din ang lahat ng mga lumang problema ng baterya. Ngayon lahat ay nagtatanong, gaano kalaki itong bagong taya ng BYD? At ito ba ay talagang nagdadala ng isang bagong panahon para sa EV market? At anong teknolohiya ang ginamit ng BYD sa makinang ito? Upang malaman ang lahat ng ito, panoorin ang video hanggang sa huli. Dahil habang sumusulong ka, ang mga bagong lihim ay mabubunyag. Kaya't magpatuloy tayo sa video. Ngunit bago iyon, mangyaring mag-subscribe sa channel upang makita mo muna ang mga kawili-wiling video. Bago malaman ang tungkol sa bagong makina ng BYD, unawain natin ng kaunti ang plano ng BYD. Ang layunin at pag-iisip ng BYD ay medyo naiiba sa ibang mga kumpanya sa simula pa lang. Noong ang malalaking tatak ng mundo ay gumagawa lamang ng mga sasakyang pang-baterya, naisip ng BYD na marami pa rin ang maaaring i-improve sa teknolohiya ng baterya at motor. Naniniwala sila na gaano man ka-advance ang kasalukuyang mga baterya, maraming mga kahinaan ang natitira sa kanila. Mahabang tagal ng pag-charge, mababang saklaw sa malamig na panahon, mabilis na nasira ang baterya, at mataas na presyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay palaging bumabagabag sa CEO ng BYD. Naniniwala siya na kung ang lahat ng mga problemang ito ay hindi aalisin, ang industriya ng EV ay hindi na makakarating ng higit pa. Ang mga tao ay magkakaroon lamang ng kumpiyansa kapag ang mga sasakyan ay mas mura kaysa sa petrolyo na diesel at mas matibay din kaysa sa kanila. Ang BYD CEO na si Wang Chuanfu ay nagmula mismo sa isang technical na background. Nagtrabaho siya sa pagmamanupaktura ng baterya mula pa sa simula at mula doon ay naunawaan niya ang tunay na laro ng mga baterya. Nakita niya na ang ibang mga kumpanya ay nakatuon lamang sa pagtaas ng kapasidad ng baterya at pagpaparami ng mga istasyon ng pagsingil. Ngunit ang tunay na pangangailangan ay gawing mas magaan, mas maaasahan at mas matibay ang baterya. Naniniwala siya na kung ang kalidad ng baterya ay bumuti, kung gayon ang lahat ng iba ay automatikong mapabuti. At sa pag-iisip na ito, inilagay niya ang kanyang pangkat ng pananaliksik upang gumana. Ang pangkat ng pananaliksik ng BYD ay hindi maliit o mahina sa anumang paraan. Libo-libong ang mga inhinyero at siyentipiko. Sa pangkat, umasit ang nagtatrabaho araw at gabi sa isang bagay. Kung paano gawin ang pinakamahusay na baterya at motor sa mundo. Nagsagawa sila ng pagsubok sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho sa iba't ibang materyales at nakatuklas ng mga bagong teknolohiya. Naniniwala rin sila na ang mga baterya at motor ay hindi lamang dapat maging mas makapangyarihan, kundi pati na rin bilang eco-friendly hanggat maaari. Kaya naman nakatutok sila sa naturang teknolohiya na gumagamit ng hindi gaanong mapanganib na mga chemical sa paggawa ng mga baterya at walang problema sa pag-recycle ng baterya. Napakalinaw ng pananaw ng CEO. Gusto niyang ampunin ng mga tao ang EV ng masaya at hindi dahil sa pagpilit. Ang mga tao ay hindi dapat matakot sa kung ano ang mangyayari kung ang pagsingil ay nawala o kung paano sila magbabayad para sa baterya kung ito ay masira. Sa kanyang pananaw, ang EV ay magiging tunay na matagumpay lamang kapag ang bawat tao ay maaring bumili nito at magmaneho nito ng may higit na kumpiyansa kaysa sa isang petrol car. Sa pananaw na ito, nilikha ng BYD ang bago nitong makina. Ang makinang ito ay hindi lamang nakadepende sa baterya, ngunit isang sistema na ginagawang mas malakas at mas matipid ang baterya at makina sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito. Dahil sa pag-iisip na ito, binibilang ang BYD sa mga pinakamalaking kumpanya ng EV sa mundo ngayon. Ipinakita nila na kung sa tingin mo ay pangmatagalan, ang merkado mismo ay nagsisimulang sumunod sa iyo. Sikat na sikat ang dialogue na ito ng kanilang CEO. Ang teknolohiya ay hindi tumitigil.
Kaya bakit tayo dapat huminto? Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bago ang mga sasakyan ng BYD taon-taon. At ang gayon ang bagong makina na kanilang inilunsad ay bunga na rin ng pag-iisip na ito. Ano ang makinang ito? Ngayon ang pinakamalaking tanong ay, ano itong bagong makina ng BYD? Ano ang ginawa ng kumpanyang ito na lumikha ng kaguluhan sa buong industriya? Hanggang ngayon, iniisip ng mga tao noon na ang ibig sabihin ng EV ay baterya at motor lang, ngunit ipinakita ng BYD na higit pa rito ang ibig sabihin ng EV. Ang pangalan ng bagong engine na ito ng BYD ay Dual Mode Intelligent Hybrid Engine. Sa madaling salita, ang makinang ito ay isang perpektong combination sa pagitan ng baterya at gasolina. Habang ang ibang mga kumpanya ay ganap na umaasa sa baterya, naunawaan ng BYD na kahit ngayon ay may ilang mga pagkukulang sa teknolohiya ng baterya. Gusto ng mga tao ng maaasahang opsyon para sa long distance at sa ganitong pag-iisip, binuo nila ang makinang ito. Ang espesyal na bagay tungkol sa makina na ito ay sinasamantala nito ang parehong petrol at baterya at ayon sa pangangailangan. Ito ang nagdedesisyon sa sarili nitong mode kung saan dapat patakbuhin ang sasakyan. Ibig sabihin, kung ang baterya ay naka-charge at ang biyahe ay nasa maikling distansya, pagkatapos ay ang kotse ay tatakbo sa baterya at kapag ang baterya ay nagsimulang humina o kailangan mong maglakbay ng malayo, pagkatapos ay automatikong magsisimula ang petrol mode. Sa pamamagitan nito, hindi titigil ang sasakyan sa gitna ng daan at hindi ka mag-aalala tungkol sa paghahanap ng istasyon ng pagsingil. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito mas mahusay kaysa sa baterya. Sa totoo lang, ang mga sasakyang may baterya ay may mahabang oras sa pag-charge. Minsan mabilis maubos ang baterya sa malamig na panahon at ang pinakamalaking takot ay ano ang gagawin mo kung maubusan ang baterya sa daan. Ngunit ang makina ng BYD na ito ay nag-alis ng takot na ito. Dahil may petrol mode din ito, ibig sabihin masama man ang panahon o mahaba ang kalsada. Laging handa ang sasakyan. Gayon din, ang makinang ito ay napakatalino na kapag ang baterya ay nasa charging mode, ang petrol engine ay patuloy ding nagcha-charge ng baterya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang huminto sa charging station ng paulit-ulit. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagganap, ang mga unang numero ng bagong makina ng BYD na ito ay medyo malakas. Sinasabi ng kumpanya na gamit ang makinang ito, ang mga sasakyan ay maaring maglakbay ng hanggang 1,200 kilometro sa isang buong tangke at may charge. Imagine, on 200 kilometers. Habang ang mga EV na sasakyan ngayon ay halos hindi na tumatakbo ng 400 hanggang 500 kilometro, ang teknolohiyang ito ng BYD ay nagdodoble o triple nito. Bukod dito, mahusay din ang pickup ng makinang ito. Nahuhuli nito ang bilis na 0 hanggang 100 kilometro bawat oras sa loob lamang ng 7 hanggang 8 segundo. Ibig sabihin, hindi rin ito nasa likod ng sino man sa pagganap. Ay BYD ay nagdagdag ng isa pang may gandang bagay sa makinang ito, mababang pagkonsumo ng gasolina. Ang kotse ay nagbibigay ng napakataas na mileage kahit nasa petrol mode, na binabawasan ang pasanin sa bulsa. At ang mode ng baterya ay napakamura pa rin. Ang BYD ay naglagay ng maraming taon ng pananaliksik sa paggawa ng makinang ito, na mas panong uri ng magaan na materyales ay ginamit dito. Parso na nagpapababa sa bigat ng kotse at nagpapanatili din ng pagganap. Bukod dito, napaka-eco-friendly din ng makinang ito. Ibig sabihin, kahit na gumagamit ng petrolyo, napakababa ng carbon emission. Ang bagong makina ng BYD na ito says ang pinakamahusay na combination ng parehong EV at gasolina. Ito ay ginhawa ng baterya at ang tiwala ng gasolina. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong game changer ng mga tao. Sa darating na panahon, maaaring pilitin ng makinang ito ang ibang mga kumpanya na baguhin ang kanilang pag-iisip. Paano gumagana ang makinang ito? Ngayon, ang tanong ay lumitaw na paano gumagana ang makina ng BYD na ito. Ang mga tao ay nag-iisip na kung paano maaring makuha ang mga benepisyo ng parehong baterya at gasolina ng magkasama. Kaya't unawain natin ito sa napakasimpleng wika. Sa totoo lang, gumagana ang makina ng BYD na ito sa isang matalinong hybrid system. Ibig sabihin, meron itong dalawang power source, isang baterya at ang isa pang petrol engine. Kapag sinimulan mo ang kotse at nagmamaneho ng mabagal sa lungsod,
Ganap na tumatakbo ang kotse sa mode ng baterya. Hindi ito kumonsumo ng gasolina at ang kotse ay nananatiling ganap na tahimik. Sa battery mode, maganda ang pickup at napakabagal ng pagtakbo ng sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit magugustuhan ito ng mga tao para sa city drive. Ngayon, ipagpalagay na kailangan mong maglakbay ng malayo o ang singil ng baterya ay nauubusan. Pagkatapos ay hindi mo na kailangang gumawa ng anuman. Automatikong lumilipat sa petrol mode ang makinang ito. Sa sandaling ang baterya ay nagsimulang humina, ang petrol engine ay bubukas at ang kotse ay patuloy na tumatakbo ng walang tigil. Ang special na ibagay ay kahit na pagkatapos magsimula ang petrol engine, patuloy itong nagcha-charge ng baterya. Naangangahulugan ito na hanggat nagmamaneho ka, dahan-dahan ding na-charge ang baterya. Binabawasan nito ang pangangangailangan para sa iyo na maghanap ng istasyon ng pagsingil sa susunod na pagkakataon. Ngayon isipin, ang halaga ng gasolina ay hindi rin ganong dahil karamihan sa sasakyan ay tumatakbo sa baterya. At kahit na maubos ang baterya, hindi ka hahayaan ng petrol engine na ma-stranded ka sa gitna ng kalsada. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ito ng mga tao na game changer dahil inaalis. Nito ang lahat ng takot na nararamdaman ng mga tao habang bumibili ng EV na sasakyan. Ang isa pang special na bagay ay kapag nagmamaneho ka sa mataas na bilis sa highway, mas mahusay ang pagganap ng makina ng gasolina. At kapag kailangan mong gumapang ng mabagal sa trapiko, mas kapaki-pakinabang ang mode ng baterya. Sa parehong mga situation, naiintindihan ng makina na ito ang sarili nitong kung kailan tatakbo sa kung aling mode. Hindi mo kailangang pindutin ang anumang pindutan o magtakda ng anuman. Naglagay ang BYD ng ilang ganitong teknolohiya sa makinang ito na nagpapataas ng kahusayan ng parehong makina at baterya ng husto. Halimbawa, kapag ang isang petrol engine ay nag-charge ng baterya, napakakaunting gasolina ang natupok at ang baterya ay mananatiling naka-charge ng mas mahabang panahon. Sa ganitong paraan, ang mileage ng sasakyan ay nagiging mahusay at gayon din ang pagganap. Bakit ito isang game changer? Ang dahilan ay hanggang ngayon ay medyo natatakot ang mga tao sa mga EV. Mahabang oras ng pag-charge, Michaeling Sokolow, mabilis na masira ang baterya. Ang lahat ng mga problemang ito ay nagpapalayo sa mga tao mula sa mga EV. Ngunit ang makina ng BYD na ito ay tinanggal ang lahat ng mga problemang ito nang sabay-sabay. Ngayon ang mga tao ay maaaring maglakbay ng malalayong distansya nang walang tensyon at maaari ring makatipid sa mga gastos sa baterya. Isa pang dahilan ay ang BYD ay gumamit ng mga ganoong light materials at bagong teknolohiya sa paggawa ng makina na ito na mas mababa din ang bigat ng sasakyan. Pinapabilis nito ang pagpapatakbo ng sasakyan at mas kaunting gasolina ang naubos nito. Hanggang sa ilang taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay bumili lamang ng mga sasakyang petrolyo diesel o na ngayon ay iniisip nila ang tungkol sa mga bagong dekuryenteng sasakyan. Ngunit natagpuan ng BYD ang isang gitnang paraan na ang mga tao ay nagsimulang bumili ng mga hybrid na sasakyan ng masaya. Hanggang 2020. Ang situation ay tulad na ang mga hybrid na kotse ng BYD ay hindi gaanong nagbebenta. Sila ay limitado sa ilang lakh units lamang. Sa oras na iyon, ang mga tao ay wala ring tiwala sa mga hybrid. Ngunit sa sandaling inilunsad ng BYD ang mga bagong modelo nito tulad ng DM-i at DMP na may magandang mileage at mahusay na pagganap, nagmadali ang mga tao na bilhin ang mga ito. Habang ang kumpanya ay nagbebenta ng humigit kumulang 1.5 lakh na hybrid na sasakyan noong 2020. Ang mga benta nito ay tumalon ng husto sa mismong susunod na taon. Ibig sabihin, 2021, mabilis na bumaling ang mga tao sa mga hybrid at ang BYD ay nagbebenta ng higit sa 5 beses. Then by 2022, parang gumawa ng record yung company. Noong 2022, naibenta ng BYD ang humigit kumulang 14 na lakh na hybrid na sasakyan sa buong mundo. Ibig sabihin, ang pinakamarami hanggang ngayon. Ang paglago na ito ay nagpatuloy din noong 2023 at ang bilang ng mga benta ay nanatili sa paligid ng 14 lakh. Ngunit ang totoong pagsabog ay nangyari noong 2024 nang magbenta ang kumpanya ng humigit kumulang 25 lakh hybrid na sasakyan at ipinakita sa buong mundo kung sino ang tunay na manlalaro. Ibig sabihin,
Habang noong 2020 ay kakaunti lang ang bumibili ng hybrid ng BYD. Noong 2024, bawat segundong customer ay nagsimulang magtiwala dito. Sa kabuuang mga sasakyang ibinebenta ng BYD noong 2024, humigit kumulang 60% ay mga hybrid lamang. Nang marinig ang figure na ito, tila ang BYD ay tumaya sa tamang teknolohiya sa tamang oras. Sa totoo lang, nagustuhan ng mga tao ang mga sasakyang ito dahil nagbibigay ang mga ito ng ginhawa ng baterya at kasiguruhan ng gasolina. Niyang abala sa pag-charge o ang takot sa mahabang paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit doble ang bilis ng pagbebenta ng mga hybrid na sasakyan ng BYD bawat taon. Ang tiwala ng mga tao ay tumaas ng husto, kaya ngayon ang BYD ay naging pinakamalaking kumpanyang nagbebenta ng hybrid sa buong mundo. Isipin na lang. Ang pagbebenta ng higit sa 25 lakh hybrid na sasakyan sa loob lamang ng ilang taon ay hindi isang madaling gawain. Ngunit ginawa ito ng BYD at pinatunayan na kung mayroong tamang pag-iisip at pagsisikap, walang imposible. Ngayon, kahit na ang mga tao ay nagsimulang magsabi na ang mga hybrid na sasakyan ng BYD ay talagang kinabukasan ng industriya ng EV. And to be honest, looking at their figures, mukhang tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na taon. Kaya, kapatid, ngayon ay nararamdaman mo rin na hindi na sayang ang pagsusumikap ng BYD at talagang kapuri-puri ang revolusyong naidulot nito sa mga hybrid na sasakyan. Epekto sa global market. Ang epekto ng BYD sa pandaigdigang merkado ay kasing laki ng sanayon. Walang sino man ang nag-imagine ilang taon na ang nakalipas. Noong nakaraan, itinuturing ito ng mga tao na isang lokal na kumpanya lamang ng China, ngunit ngayon ay nakagawa na ito ng marka sa merkado ng buong mundo. Ang dahilan ay napakasimple. Naunawaan nito ang pangangailangan ng mga tao. Habang ang ibang mga kumpanya ay gumagawa ng mga mamahaling dekuryenteng sasakyan at ginagawa itong bagay para sa mayayaman, ang BYD ay nakaisip ng isang produkto na kahit isang karaniwang tao ay mabibili. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay mabilis na pinalalakas ng BYD ang hawak nito hindi lamang sa China kundi maging sa Europe, America, India, Latin America, at maraming bansa sa Asia. Kung titingnan natin sa simula, unang pinatunayan ng BYD ang sarili sa merkado ng China. Nang magsimulang isulong ng gobyerno ng China ang EV, naramdaman ng BYD ang pagkakataon. Unti-unti. Nagsimulang magbenta ang mga sasakyan nito ng napakarami sa China na naging pinakamalaking kumpanya ng pagmamanupaktura ng electric at hybrid na sasakyan doon. Nang magtagumpay ito sa China, sinimulan ng kumpanya ang pagtutok sa international na merkado. Sinaliksik ng kumpanya kung ano ang gusto ng mga tao sa ibang bansa. Ang mga tao doon ay ayaw ng mga mamahaling sasakyan, ngunit gusto ng isang kotse na maaasahan sa malalayong distansya, mura, at madaling mapanatili. Dinisenyo ng BYD ang teknolohiya at mga produkto nito ng naaayon at inilunsad ito sa mga dayuhang bansa. Ang pakikipag-usap tungkol sa Europa, ang mga tao doon ay mga taga-suporta ng mga dekuryenteng sasakyan mula pa sa simula. Lalo na sa mga bansang tulad ng Norway, Germany, Netherlands. Ang mga tao ay gustong dumistansya sa petrolyo at diesel. Ngunit ang mga sasakyan ng mga kumpanyang naroon na ay napakamahal at hindi pasok sa budget ng maraming tao. Sa ganoong sitwasyon, nang inilunsad ng BYD ang mga modelo nito tulad ng DMI at DMP, tinanggap sila ng mga tao ng bukas ang mga kamay. Ano ko dahilan ay ang mga kotse ay mura o ay nagbibigay ng magandang saklaw at meron ding pagiging maaasahan ng gasolina. Sa mga bansang ito, unti-unti nang hinahamon ng BYD ang mga kumpanya tulad ng Tesla. Ngayon, pag-usapan natin ang Amerika. Sa simula, ang mga tao sa Amerika ay hindi masyadong familiar sa pangalan ng BYD. Dune, ang ibig sabihin ng EV ay Tesla lamang. Pero pagpasok pa lang roon ng BYD at inilunsad ang mga hybrid at electric vehicles nito, nagsimula na rin ang atensyon ng mga tao doon. Lalo na ang mga taxi at fleet operator, doon ay nagustuhan ng mga sasakyan ng BYD. Ang dahilan ay mura lang ang maintenance nila, maganda ang range, at kahit na maraming pagmamaneho, hindi agad nasira ang kanilang baterya. Dahan-dahan, nagiging unang pagpipilian ang BYD para sa mga taxi at fleet na sasakyan sa malalaking lungsod ng Amerika.
Ang BYD ay gumawa ng isang malaking putok sa Latin America. Naabala na ang mga tao doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at diesel. Ngunit ang mga tao doon ay walang sapat na pera upang makabili ng mga mamahaling sasakyan tulad ng Tesla. Inilunsad ng BYD ang mga modelong pambudget nito doon at nagmamadaling bilhin ang mga ito, lalo na sa mga bansa tulad ng Brazil, Mexico, at Argentina. Ang mga sasakyan nito ay napakahusay na nagbebenta. Naniniwala ang mga tao doon na binigyan sila ng BYD ng mura at matibay na sasakyan na nakakatipid sa halaga ng petrolyo at diesel at walang takot na maningil. Ngayon, pag-usapan natin ang ating bansa, India. Mga tao sa India ay medyo natakot sa EV. Akala ng mga tao noon, saan nila ito sisingilin? Ang battery ay mabilis na masira o ang kotse ay magiging napakamahal. Naunawaan din ng BYD ang takot na ito dito at inilunsad ang mga hybrid na sasakyan nito. Ang mga taong nababagabag sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at diesel, ngunit natatakot na ganap na lumipat sa EV, ay nagsimulang bumili ng mga BYD hybrid na sasakyan. Dahan-dahan, ngayon ay sinimulan na rin ng mga tao sa India na isaalang-alang ang BYD bilang isang pinagkakatiwalaang pangalan. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pandaigdigang epekto ng BYD ay naglagay din ito ng presyon sa ibang mga kumpanya. Mas maaga, ang mga kumpanya tulad ng Tesla at Toyota ay nakaupo ng komportable. Ngunit sa sandaling inilunsad ng BYD ang mas mura at mas mahusay na hanay ng mga sasakyan, napilitan din ang ibang mga kumpanya na bawasan ang kanilang mga presyo at pagbutihin ang teknolohiya. Ibig sabihin, hindi lang ibinenta ng BYD ang mga sasakyan nito, kundi niyanig din ang buong industriya. Ngayon, ang lahat ng mga kumpanya ay nagdadala ng mga bagong tampok, pagpapabuti ng teknolohiya ng baterya, at binabawasan din ang mga presyo upang maaari silang makipagkumpetensya sa BYD. Ito ay hindi lamang kapakipakinabang sa negosyo, kundi pati na rin sa kapaligiran. Dahil ang mga sasakyan ng BYD ay mas eco-friendly, kumonsumo ng mas kaunting gasolina, tubas inagamit ang mode ng baterya. Dahil dito, unti-unti ding bumababa ang mga global carbon emissions. Maraming mga bansa ang nagulat na dahil sa EV at hybrid, ang antas ng kanilang pollution ay nagsimulang bumaba. Nagsimula na ring magbago ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Noong una, nag-aalinlangan ang mga tao tungkol sa EV. Ngunit dahil sa BYD, kumbinsido sila ngayon na ang mga electric at hybrid na sasakyan ay kasing lakas at maaasahan ng petrol-diesel. Ito ang dahilan kung bakit ngayon tinitingnan ng mga tao ang BYD hindi lamang bilang isang kotse para sa mga mayayaman, kundi bilang isang kotse para sa bawat tahanan. Ang BYD ay gumawa ng isang epekto sa pandaigdigang merkado na ngayon ang larawan ng industriya ng EV ay nagbago. Kung saan ang dating EV ay limitado lamang sa ilang bansa, ngayon ay mabilis itong kumakalat sa buong mundo. At ang pinakamalaking kredito para dito ay napupunta sa BYD. Napatunayan na kung ang tamang produkto ay ibibigay sa tamang presyo, tiyak na aampon ito ng mga tao. Sa darating na panahon, ang epektong ito ng BYD ay lalo pang tataas. At ang ibang mga kumpanya ay kailangang magsumikap pa upang sila ay manatili sa karerang ito. Solusyon sa mga problemang nauugnay sa baterya. Sa panahon ngayon, sa tuwing maiisip ng mga tao na bumili ng dekuryenteng sasakyan, ang pinakamalaking tanong na lumalabas ay kung gaano katagal ang baterya. At ang tanong na ito ay nagtatago ng tatlong pangunahing problema na may kaugnayan sa baterya. Mahabang oras ng pag-charge, mababang saklaw, at maikling buhay ng baterya. Una sa lahat, pag-usapan natin ang oras ng pag-charge. Nararamdaman ng lahat ang problemang ito. Sa isang petrolyo o diesel na kotse, mapupuno ang tangke sa loob ng 2 minuto at maaari kang umalis. Ngunit tumatagal ng ilang oras upang ma-charge ang baterya. Kahit na meron kang isang mabilis na charger, it ay tumatagal ng hindi bababa sa kalahating oras. At kung sinisingil mo ito ng isang normal na charger sa bahay, kakailanganin mong iparada ang kotse ng magdamag. Ngayon, ang paghihintay ng napakatagal sa bawat oras ay hindi tasa ng tsa ng lahat. Ang pangalawang problema ay ang saklaw, na nangangahulugan iyon kung gaano karaming distansya ang sasakupin ng baterya pagkatapos itong ma-charge ng isang beses.
Ang hanay ng mga kotseng available sa merkado ay nasa pagitan ng 300 po hanggang 500 ton kilometro. Ngunit ang hanay na ito ay tumataas o bumababa din ayon sa panahon at estilo ng pagmamaneho. Mabilis na nauubos ang baterya sa malamig na panahon. Mabilis maubos ang baterya dahil sa madalas na paghinto sa matinding trapiko. Kaya laging natatakot ang mga tao na ano ang gagawin nila kung maubos ang baterya sa gitna ng kalsada. Ang pangatlong problema ay ang buhay ng baterya. Ang halaga ng baterya ay ang pinakamalaking halaga ng sasakyan. At ang bateryang ito ay magsisimulang humina sa loob ng ilang taon. Ang kapasidad ng baterya ay bumaba ng kaunti pagkatapos ng bawat cycle ng pag-charge. Minsan pagkatapos ng 5, 6 na taon. Ang buong baterya ay kailangang palitan. At iyon ay napakabigat sa bulsa. Ito ang tatlong dahilan kung bakit nag-aalangan ang mga tao na bumili ng electric vehicle. Ngayon pag-uusapan natin kung anong solusyon ang natagpuan ng BYD para sa mga problemang ito. Sa totoo lang, inayos ng BYD ang baterya at petrol engine sa bago nitong hybrid na makina sa paraang ang lahat ng tatlong problemang ito ay nalutas ng sabay-sabay. Una sa lahat, pag-usapan natin ang oras ng pag-charge. Sa makinang ito, ginagamit din ang petrol engine para i-charge ang baterya, na nangangahulugan ito na kapag minamaneho mo ang kotse sa petrol mode, ang baterya ay patuloy na na-charge ng dahan-dahan. Hindi nito kailangan na pumunta ka sa charging station at iparada ang kotse sa bawat oras. Sa mga malayuang paglalakbay, patuloy na nag-charge ang baterya mula sa petrol mode at muling naghahanda ang battery mode. Ang pakikipag-usap tungkol sa pangalawang problema ay range. Dahil sa makina ng BYD na ito, ang kotse ay maaaring tumakbo ng humigit kumulang 1,200 km sa isang solong singgil at buong tangke ng gasolina. Ang hanay na ito ay maraming beses na mas mataas kaysa sa anumang iba pang EV. Maaari kang maglakbay ng malayo ng hindi nababahala at walang tensyon sa paghahanap ng istasyon ng pagsingil sa daan. Ang pangatlong bagay ay ang buhay ng baterya. Sa makinang ito, ang baterya ay hindi ganap na nadi-discharge dahil ang petrol engine ay nagsisimula kapag kinakailangan. Hindi ito naglalagay ng maraming presyon sa baterya at tumataas din ang buhay nito. Gayon din, gumamit ang BYD ng bagong teknolohiya para gawing mas matibay ang baterya para makayanan nito ang mas maraming cycle ng pag-charge. Ang makina ng BYD na ito ay nalutas ang lahat ng mga pangunahing problema na may kaugnayan sa baterya. Ngayon, ang mga tao ay hindi natatakot sa mahabang pag-charge, mababang saklaw, at mabilis na pagkabigo ng baterya. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga tao ang mga hybrid na sasakyan ng BYD at mas pinagkakatiwalaan sila kaysa sa ibang mga kumpanya. Ipinakita ng BYD na kung mayroong tamang pag-iisip at tamang teknolohiya, ang anumang malaking problema ay malulutas. Inaasahan na sa hinaharap, lalo pang pagbutihin ng BYD ang teknolohiya ng baterya at makina nito at palalakasin ang tiwala ng mga tao. Epekto sa Tesla at iba pang mga kumpanya. Ang bagong teknolohiyang ito ng BYD ay may pinakamalaking epekto sa Tesla at iba pang mga lumang kumpanya. Si Tesla ang nag-iisang hari sa industriya ng EV hanggang ngayon. Itinuring ng mga tao ang kanilang mga sasakyan bilang isang simbolo ng katayuan at naniniwala din na ang ibig sabihin ng EV ay Tesla. Ang ibang mga kumpanya tulad ng Toyota, Volkswagen at Hyundai ay dahan-dahan ding sinusubukan ang kanilang mga kamay sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang kanilang mga modelo ay napakamahal o hindi nagbibigay ng ganoong kalaking saklaw. Nakatanim sa isip ng mga tao na kung gusto nilang bumili ng electric vehicle, kailangan nilang pumunta sa Tesla or petrol-diesel. Ngunit nang pumasok ang BYD gamit ang hybrid na teknolohiya, nagbago ang laro dahil binigay nito ang talagang gusto ng mga tao, maaasahang sasakyan. Mas maraming hanay, hindi gaanong abala sa pagsingil, at tama rin ang presyo. Ngayon, ang mga taong para kanino ang pagbili ng Tesla ay isang panaginip lamang ay nagsimulang lumiko patungo sa mga hybrid na sasakyan ng BYD. Ito ang may pinakamalaking epekto sa mga benta ng Tesla. Bumagal ang paghahatid ni Tesla sa maraming bansa at nagsimulang pumila ang mga tao sa mga showroom ng BYD, lalo na sa Europa at Latin America. Nagsimula ang BYD na magbenta ng higit sa Tesla. Ay mga kumpanyang tulad ng Toyota, Volkswagen,
At Hyundai ay na-pressure din dahil hanggang ngayon ay mas kumikita sila sa petrolyo at diesel. Dahil sa BYD, kinailangan nilang gawing mas mura ang kanilang mga modelo ng petrolyo also works. Kailangang pagbutihin ang kanilang hybrid at EV na teknolohiya ng mabilis. Ibig sabihin, masasabing ang teknolohiyang ito ng BYD ay nagdulot ng malaking hamon para sa Tesla at iba pang kumpanya. Ngayon, wala na silang maraming oras at kung gusto nilang manatili sa competition, kailangan nilang magdala ng teknolohiya tulad ng BYD. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang BYD ay naging banta sa industriya ng EV. Sa kabaligtaran, ang BYD ay nagbigay ng bagong direksyon sa industriyang ito. Noong nakaraan, ang mga tao ay natatakot sa EV na ang pag-charge ay magiging abala. Ang baterya ay mabilis na masira at ang mahabang paglalakbay ay hindi posible. Ngunit nakumbinsi ng BYD ang mga tao na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng parehong EV at hybrid, ang isang modelo ay maaring gawin na maasahan sa lahat ng aspeto. Ito ay nagpapataas ng tiwala ng mga tao sa EV at ngayon mas maraming tao ang naghahanda upang gamitin ang electric technology. Ito ay nagpapataas din ng kompetisyon sa industriya at ang mga bagong inobasyon ay paparating din sa unahan. Ayon ay, hindi lamang hinamon ng BYD ang Tesla at iba pang mga kumpanya, ngunit pinilit din ang buong industriya ng EV na mabilis na mapabuti at gumawa ng mas mahusay na mga produkto. Sa magkatuwid, naniniwala ang mga tao na ang hakbang na ito ng BYD ay hindi bababa sa isang banta. Ngunit ito ay hindi isang banta, ngunit isang bagong direksyon upang lumikha ng hinaharap ng EV. Sa mga darating na panahon, inaasahang matututo din ang ibang kumpanya sa BYD at pagbutihin ang kanilang mga produkto at magdadala ng mas magandang option para sa mga tao. At ito'y makikinabang sa buong EV market. Ito ang dahilan kung bakit ang BYD ay hindi lamang itinuturing na isang kumpanya ngayon, ngunit isang puwersa upang baguhin ang pag-iisip ng industriya ng EV. Ang unang reaksyon ng mga tao sa sandaling ihayag ng BYD ang kanilang bagong makina, nagkaroon ng kaguluhan sa buong merkado, parang bagyo sa media. Nagsimulang talakayin ng BYD sa bawat website at pahayagan ng sasakyan. Mga headline tulad ng "Ang tunay na hamon kay Tesla", "Ang bagong hari ng hybrid", ang game changer ng EV ay nagsimulang lumitaw. Nagulat din ang mga eksperto nang makita ang makinang ito. Hanggang ngayon naniniwala ang mga tao na ang ibig sabihin ng EV ay baterya at motor. Iyon lang. Ngunit ang kabaguhan na dinala ng BYD sa hybrid na teknolohiya ay pinilit ang mga eksperto na mag-isip. Sinasabi pa nga ng ilang eksperto sa sasakyan na itinulak ng BYD ang industriya ng EV 5 taon sa unahan. Hindi nila akalain na may magdadala ng ganitong mas mahusay na teknolohiya sa merkado sa lalong madaling panahon. Parang nagkaroon ng kaguluhan sa social media. Nagsimulang mag-tweet ang mga tao. Ano ang mangyayari sa Tesla ngayon? Nagsimulang magbahagi ang mga tao ng mga larawan at video ng mga sasakyan ng BYD sa Facebook at Instagram. Gumagawa din ng meme ang ilang tao dito na ngayon ay tapos na ang oras ng pagtayo ng ilang oras sa charging station. Nadama ng mga tao na ang pinakamalaking espesyalidad ng BYD ay ang pag-alis ng lahat ng takot na dating nararamdaman ng mga tao sa pangalan ng EV. Lalo na ang abala sa pagsingil at ang takot sa saklaw. Isinulat ng isang user sa Twitter, "Ginawang madali ng BYD ang landas ng EV para sa mga middle class na taong tulad ko. Ngayon hindi na ako natatakot. Ang mga inaasahan at sigasig ng mga customer ay sulit na makita." Nang buksan ng BYD ang pre-order ng ilan sa mga bagong modelo nito gamit ang makinang ito, lock ng mga booking ang ginawa sa unang linggo mismo. Natuwa ang mga tao na ngayon ay makukuha na nila ang kumpiyansa ng gasolina pati na rin ang ginhawa ng baterya. Lalo na ang mga taong iyon ay nagpakita ng labis na sigasig na pagod na gumastos ng libu-libong rupee sa gasolina bawat buwan. At para sa mga hindi lubos na nagtiwala sa EV, naging perpektong opsyon ang hybrid system na ito. Maraming tao ang nagbubook ng kanilang sasakyan pagkatapos lamang pumunta sa dealership at kumuha ng test drive. Nang makita ang maraming tao sa showroom ng BYD at ang pagtakbo sa paligid ng mga tindero, malinaw kung gaano kasigla ang mga tao tungkol sa makinang ito. Ngayon pag-usapan natin ang mga paghahanda sa hinaharap ng BYD. Tinawag ng CEO ng BYD ang makina na ito na isang simula lamang. Sinabi niya na ito ay unang hakbang pa lamang.
Sa darating na 2 hanggang 3 taon, ang kanyang plano ay pagbutihin pa ang teknolohiyang ito at gawin itong available sa mas maraming tao. Kasalukuyang sinusubok ng BYD ang maraming bagong modelo na ibabatay sa bagong makinang ito. Kabilang dito ang ilang sedan, SUV, at maging ang mga compact hatchback. Ayon sa mga ulat, malapit nang maglunsad ang BYD ng hybrid na version ng flagship luxury SUV nito, na magiging perpekto para sa malalaking pamilya at mahilig sa malayuang paglalakbay. Bukod dito, nagpapatuloy din ang trabaho sa isang abot-kayang compact na kotse na madaling mabili ng mga middle-class na tao. Ang susunod na malaking plano ng BYD ay ang paglunsad din ng mga sasakyan na may bago nitong makina sa ibang mga bansa. Ang mas kumpanya ay maglulunsad ng maraming bagong modelo sa India, Europa, at Amerika sa susunod na taon. Isa sa mga espesyal na estratehiya ng BYD ay palakasin ang teknolohiya ng baterya nito upang mas mabawasan ang halaga ng baterya sa hinaharap at maging mas mura ang presyo ng mga sasakyan. Kasabay nito, ang kumpanya ay nagtatrabaho ngayon sa pagtaas ng kahusayan ng motor, kasama ang baterya at pagbabawas ng bigat ng mga sasakyan. Sa pangkalahatan, ang BYD ay hindi lamang nagbenta ng sasakyan sa pamamagitan ng makinang ito, ngunit nagbenta rin ng tiwala sa mga tao. Mula sa media hanggang sa social media, mula sa mga customer hanggang sa mga eksperto. Isinasaalang-alang ng lahat ang teknolohiyang ito bilang isang bagong direksyon para sa industriya ng EV. Nakumbinsi ng BYD ang mga tao na ang pagbili ng EV ay hindi isang panganib kundi isang matalinong desisyon. At ngayong handa na rin ang susunod na plano ng kumpanya at lumabas na ang isang sulyap sa mga bagong modelo, lalo pang tumaas ang sigla ng mga tao. Sa darating na panahon, ang BYD ay hindi lamang magiging bahagi ng EV market, ngunit maaari itong maging bagong hari ng merkado. At titingnan ani mga inaasahan ng mga tao, tila posible ito. Kaya ngayon ay nananatiling makikita kung paano tumugon ang ibang mga kumpanya sa hamon na ito. Ngunit sa ngayon, ang BYD ang namumuno. At kung gusto mo ang aming information, pagkatapos ay i-like ang video at isulat ang iyong opinion sa komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makakita ng higit pang mga kawili-wiling video muna. Salamat po!